Sa 4,700 na residente naman po ng iba't ibang bayan sa lalawigan ng Isabela ang hinatira ng tulong ni Senator Bongo kasama ang ilang ahensya ng pamahalaan. Karamihan sa kanila ay iniinda pa rin ang naging epekto ng sunod-sunod na bagyo nitong nakaraang taon kasabay ang pandemya. Naritong report. Pagtitinda ng ulam ang pinagkakakitaan noon ni Teresita Lampa, 70 anyos ng San Mateo, Isabela. Pero dahil sa pandemic, nasisira lang ang paninda niya dahil wala na rin halos bumibili. Kaya panggatong na uling na ngayon ang mas pinagkakakitaan niya. Simple lang naman ang buhay ko. Hindi naman ako naghahanap ng maranyang buhay. Yun, kumakait pa rin ako. Nagtitinda rin ako ng konting uling. Uling ang tinda ko dyan ngayon. Kumikita naman ng konti. Si Nenita Gumagat na barangay kagawad sa bayan ng Santo Tomas, ramdam din ang epekto ng pandemic na sinabayan pa ng pananalasa ng mga bagyo at pagbaha noong nakaraang taon. May binibigay naman yung mga government, pero hindi sapat. Hindi sapat, sir. Kaya mahirap, sir. Dating OFW si Glenda Kalimag ng Reyna Mercedes, pero matapos maaksidente at maapektuhan ng paa, hindi na siya nakapag-abroad pa. Ngayon, umi-extra siya sa paglalabada at tumutulong sa pagtitinda. Nakikipaglaba lang po ako, sir. Tinutulungan ko lang po yung pamangkin ko sa pagbebenta ng mga street food. Pag malaki pong kita, sinesweldohan din po niya ako. Isang araw, 100 po. Sa 3 araw na pag-iikot ng outreach team ni Senador Christopher Bongo sa Isabela, inikutan nila ang mga bayan ng Santo Tomas, Tumawini, San Mateo at Reyna Mercedes at sa lungsod ng Kawayan para maghatid ng tulong sa halos 4,700 na mga benepisyaryo. Kabilang sina Glenda, Teresita at Nenita sa mga tumanggap ng mga pagkain, grocery packs, vitamins, face shield at face mask mula sa tangkapan ni Senador Go. Talagang may puso rin. Hindi siya tumitingin sa mayaman, sa mahirap. Ganun ang ugali niya. Mabait. Tignan mo ngayon, ang dami-dami na naman niyang natulungan. Binibigyan niya ng pansin ng mga mahihirap, sir. Thank you very much. God bless you, sir. Tulungan lang po tayo. Ang pera naman po ay ating kikitain. Pero ang perang kikitain po natin ay hindi po nabibili ang buhay. Kaya importante po, buhay tayo, survive tayo nitong pandemyang ito. May hiwalay ding ayuda ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan sa mga residente gaya ng DSWD na may financial assistance, DA at DTI para sa agri at livelihood assistance. Bukas, abangan pa ang mga kwento ng ilang residente sa lungsod ng Santiago at sa mga bayan ng Etiague, Alicia at Cordon na dumanas ng paghihirap at nabiyayaan dahil sa patuloy na pagbibigay tulong ng outreach team ni Senador Go sa probinsya ng Isabela.